Maligayang pagbabalik mga Lodi dito sa aking channel. At kami nga po pala ay gagala ngayon dahil nagkaroon ng medyo mahaba-habang day off sa linggong ito. At ayan, napaiyak si Bebe Lucas sa sobrang saya, yung bagang tears of joy. Bibiyahe kami ngayon mga Lods ng kulang-kulang 2 oras dahil hindi kami dumaan doon sa isang malaking highway o yung tinatawag na motorway. Mas pinili naming dumaan dito sa medyo malayo dahil gusto namin maging chill lang ang aming biyahe at ma-enjoy ang magagandang mga tanawin na aming madadaanan. What's up, Whitby? So ayan mga Lods, kararating lang namin dito sa Whitby. So diretso agad kami dito sa Airbnb na aming narintahan. So, dito punta lang kayo kung gusto nyo. Hiramin lang yung susi. Thank you sir. Salamat sir ha. Salamat. At ayan mga Lods, hinakot at inayos agad namin ang aming mga dalang mga gamit. At syempre, itutur ko kayo dito sa Airbnb na aming narintahan. So ito palang Airbnb na aming narintahan mga Lods ay may 3 floor at mayroong 3 bedrooms. So dito sa 2nd floor, dito yung banyo, may shower kami, may bathtub, at syempre may CR. At nandito rin sa 2nd floor ang unang room. So I believe ito yung master's bedroom. Maluwag siya na kwarto. At ngayon, aakyat tayo sa 3rd floor at tingnan natin yung 2 pang room. At ito na mga Lods ang pangalawang room. Maganda siya at maluwag. At ito naman yung pangatlong room. Meron siyang 2 bed na pang single. At ayan mga Lods, naghahanda na si Tita Arlene at si Lodi Roel ng aming hapunan. So ayun mga Lods, after namin makakain ng hapunan, di talaga namin mapigilan na hindi lumabas ng bahay. Sobrang na-excite kami maglibot sa town na ito dahil sa mga nakikita naming magagandang views. At nga pala mga Lods, kasama namin ngayon si Tita Arlene. Siya po yung mami ni Bea. So andito po siya ngayon sa UK para magbakasyon. At after namin maglibot saglit mga Lods, dumaan na rin kami dito sa supermarket
para bumili ng mga kakailanganin namin para sa aming breakfast. At bumili na rin kami nitong energy drink, pampatulog at pampatanggal lamig. Good morning mga lods! Pagising ko, ganyan agad kaganda ang view na makikita mula dito sa aming bintana. Talaga namang lovely. At ayan mga lods, after namin makapag-breakfast, ready na si Bibi Lucas at excited na din kaming lahat para maglibot sa napakagandang town na ito. Kaya tara na at samahan nyo kami sa aming pamamasyal dito sa Whitby. Habang kami naglalakad-lakad mga lods, ay bigla namang bumuhos ang ulan. Kaya naman pumasok muna kami dito sa souvenir store. Kunyari bibili pero nakisilong lang. Kaya naman nung tumila ang ulan at ayan, lakad na ulit kami. At sa mga hindi pa nakakaalam mga lods, dito po sa Whitby nabuo ang istorya ni Dracula. Dahil ang writer na sumulat ng story ni Dracula ay tumira dito noong 1890 at dito siya mas lalong na-inspired na buuhin ang story ni Dracula. Nakalaunan ay naging movie. At ayan mga lods, aakyat na kami dito sa 199 steps, paakyat doon sa tirahan ni Dracula. At dahil sa sobrang lamig mga lods, hindi ko na nabilang kung 199 steps ba talaga. Kaya pag nakapasyal kayo dito mga lods, baka pwedeng kayo na lang magbilang, tapos sabihan nyo na lang ako kung 199 steps ba talaga. Pagkadating namin dito sa taas mga lods, ito agad ang bumungad sa amin ang napakalumang simbahan at napakalumang sementeryo. Ito ang kailangan naming tawirin papunta doon sa Whitby Abbey.
At ayun mga lods, nalampasan din namin yung lumang sementeryo. At ngayon, papasok na kami dito sa Whitby Abbey. At syempre mga lods, sinubukan ko na rin itong espada na tumalo kay Dracula. Habang naglilibot ako dito mga lods, bigla ko na lang naisip, siguro noon, pag na-depress si Dracula, siguro lumilipad lang siya sa isa sa mga malalaking mga bintana at doon siya mag-iimot. At dahil pagod at nagutom na kami mga lods, kaya kumain na kami dito sa the best fish and chips dito sa Whitby. At syempre, big shout out kay Tita Arlene dahil siya po ang naglibre sa amin ng fish and chips. Kaya naman, ayan, sobrang sarap na sarap ako sa aking kinakain at di ko talaga alam mga lods bakit ganun, sobrang sarap kumain kapag libre. Second night na namin dito sa Whitby mga lods. At ayan, sumunod sa amin dito sina Ludi Rolly, Cathy, Nicole, at Tita Ma'am na mama ni Bro Rolly na andito rin ngayon sa UK para magbakasyon. And this time mga lods, ayan tinuruan sila ni Bibi Lucas kung paano ang tamang pagsayaw. At dahil hindi talaga sila natutong sumayaw mga lods, kaya nagpaalam na sila na uuwi na lang. So ayan mga lods, pauwi na sila dahil hindi sila pwedeng mag-overnight kasama namin dahil may mga pasok pa sila kinabukasan. Ngunit, sinubukan talaga naming i-convince si Tita Ma'am, itong mama ni Bro Rolly mga lods, na mag-stay kasama namin para makasama siya kinabukasan sa aming muling pamamasyal. So hanggang dito na lang muna mga lods at abangan nyo ang susunod na video na aking i-upload dahil makakasama na namin si Tita Ma'am sa aming pamamasyal.